Mula kay Philippines trending news kakapasok lang hala. China may ultimatum na. Vietnam nagdeklara na. Gera kung gera sumanib sa Pinas mga tol. O ito pa. Vietnam mga tol. Isa rin to sa may malaking claim dito sa South China Sea. Pero yung guhit kasi nila defined yan by UNCLOS mga tol. Nagkaroon lang tayo ng overlapping dito sa Vietnam at saka sa bandang Spratlys, no? Pero nakukuha naman niya sa usapan at hindi naman tayo binubulas ng Vietnam. Bukod tanging China lang talaga mga tol ang makasarili na talagang sobra-sobra ang kanilang ginagawa mga kapatid. So ito, panoorin natin to mula kay Philippines Trending News. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Sa dagdag pa mga pagbabalita, nagsagawa ng bilateral talks ang mga pinuno ng hukbong panghimpapawid ng Pilipinas at Estados Unidos sa tanggapan niya ng Philippine Air Force Headquarters doon sa Philippine Air Force sa Pasay City noong Abril 5 ng taong kasalukuyan. Ito nga sa kasagsagan na naging pagbisita ni United States Air Force Chief of Staff General David Alvin na siya namang malugod na tinanggap ni Acting Vice Commander of the Philippine Air Force si Major General Aristotel Gonzales. Ang Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo, kabilang sa mga natalakay sa naging pagkupo ng dalawang opisyal ay ang pagpapaigting pa sa bilateral cooperation at mutual trust sa pagitan niya ng dalawang air forces. Kasabay nito ay muli ring pinagtibay ng mga ito ang shared commitment ng dalawang hukbo sa pagpapalalim pa ng defense at military relations na nakasentro naman yan sa pagpapalawig pa ng collaborative efforts sa iba't ibang larangan tulad na lamang ng regular na pagkasanay at pagkakasana rin ng joint exercises. Samantala, pamamagitan naman ng isang konstruktibong pakikipagdialogo at partnership sa mga foreign allies ng Pilipinas, tiniyak ng Philippine Air Force na mananatili itong committed sa kanilang mandatong mas palakasin pa ang defense ties at panatilihin din ang regional peace at stability. Binuntutan at pinalibutan ng dalawang barko ng China Coast Guard ang mga bangka ng mangingisdang Pilipino na sumusuporta sa maritime operations na isinagawa ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa bisinidad ng Rizal Reef. O, di ba? Kapag tayo lang mga kapatid, di ba? Mag-isa tayo, BFAR, PCG, mga mangingisdang Pinoy, binubuntutan, talagang hinaharang tayo mga kapatid. Kayang-kayang gawin ng China yan. Pero tignan nitong nakaraan, o di ba? Wala tameme sila Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela, nangyari ang naturang insidente noong araw ng Huwebes, 4 ng Abril ng taong kasalukuyan. Aniya, nasa 25 fishing boats ang nagboluntaryo na umalalay sa BRP Cabra ng Philippine Coast Guard at BRP Lapu-Lapu ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa paglalagay ng floating aggregate device o yung tinatawag na payaw sa bisinidad ng Rizal Reef nang buntutan at palibutan sila ng mga barko ng China Coast Guard na may tail number 21551 at 21556 at nagsagawa ng mapanganib na maniobra. Ang mga barkong ito ng China Coast Guard din ang karaniwang humaharang sa mga resupply mission ng Pilipinas sa bahagi ng Ayungin Shoal. Wala na, alam na natin mga tol, mga ampaw lang yung mga yan. Sa kabila nito, naging matagumpay pa rin ang paglalagay ng mga mangingisdang Pilipino ng bamboo raft o kaya naman ay payaw na ginagamit naman ng mga mangingisda para makatulong upang maparami ang huling isda sa naturang bahagi ng karagatan. Ang Rizal Reef ay tinatayang nasa 128 nautical miles mula sa bahagi ng Palawan sa loob pa rin yan ng 200 nautical mile ng exclusive economic zone ng ating bansa. 128 nautical miles lang yan. Grabe talaga China. Kapal na mukha, no? Matatagpuan ito sa dulong timog ng Recto Bank, dyan sa may northeast portion ng Kalayaan Island Group sa parte ng Palawan. Kung iisipin mo sa ibang bansa yan, bakit may Chinese dito? Exclusive economic zone to Atin to Paalisin niya mga yan, palayasin niya, palabasin niya ng 200 nautical miles natin. Kung sa ibang bansa yan, mga tol. Dito sa Pilipinas, wala. Malaya silang nagagawa yung mga ganyan-ganyan nila. Pero hindi na rin magtatagal mga tol, magsisialisan na rin yan mga yan. Recto Bank ay patuloy na inaangkin ng China na parte raw ng kanilang teritoryo sa kabila pa ng ruling ng International Tribunal sa The Hague noong 2016 na ito ay parte ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang Recto Bank mga kabombo
na tinatawag ding Reed Bank ay sinasabing sagana sa malawak na reserba ng langis na tinatayang 165 million barrels o 3.4 trillion cubic feet ng Dami. natural gas ang matatagpuan doon. Vietnam at Pilipinas nagsanib puwersa na para pagtulungan po ang China at palayasin po sa mga inaangking teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Ngayon, mga sangay, pag-usapan po natin itong Vietnam at Pilipinas against China. Dahil ang balita, mga sangkay, ang Pilipinas at Vietnam ay meron daw pong pinirmahang deal para po i-counter itong China dyan sa West Philippine Sea. Patay Tingnan po na. natin itong video, mag-react po tayo. The South China Sea, a maritime crossroads estimated to carry over $5 trillion in trade annually, Grabe. sits at the heart of Southeast Itong South China Sea, sobrang busy ng lugar na ito, mga sangkay, pagdating po sa mga dumadaang produkto. Maliban dyan, mga sangkay, sobrang yaman din po pagdating sa likas na yaman ng South China Sea or West Philippine Sea. At yun ang dahilan, mga tol, kaya dapat hindi pagmulan ng gera yan kasi buong mundo talaga maapektuhan. Kaya talaga magaganap yung WW3. Pero sino kalaban? Iisa lang. Yung China lang, mga kapatid, kaya hindi papasukin ng China yan. Pero mo, maaapektuhan yung iba't ibang mga bansa na dumadaan dyan ng produkto nila. Diba dumadaan yung mga barko nila dyan maghahatid ng trade. Trade in industry, mga kalakal nila, mga produkto nila, diba? Na ipapadali nila sa ibang bansa dyan dumadaan. Maaapektuhan yun pag naggulo dyan, mga tol. At kukundinahin nila ang China dahil dyan. Asia. This resource-rich region, steeped in history and conflict, has become a hotspot of escalating geopolitical tensions, drawing in the attention of global powers. In a strategic move to bolster their maritime security, Vietnam and the Philippines recently signed groundbreaking agreements. This collaboration, a response to China's vast disputed claims over the waters, showcases a unified front against rising tensions. Dr. Carlisle Thayer, an expert on Southeast Asian security, applauds this development. This partnership signifies a crucial step towards regional cohesion, he states. Yung Vietnam pa naman, mga sangkay, isa po yan sa malakas na dito sa Southeast Asia, no? Pumapalag yan, mga tol, kaya hindi kinakaya ng ano yan, ng China yan, mga tol. Hindi nila nabubulas yan katulad ng ginagawa ng China sa Pilipinas. Hindi nila nabubulas yan, Vietnam. Hindi nila yan, mga tol, kahit yung ibang mga bansa pa. Eto naman, meron din silang inaangkin, di ba, sa Japan. Hindi rin nila mabulas yan, mga tol. Pumapalag din yun eh. Taiwan, pumapalag din ng Taiwan, mga tol. No, bukod tanging Pilipinas lang talaga. Yun ang nakakalungkot eh. Pero wala, napabayaan kasi tayo. Yun naman naiintindihan natin eh. Napabayaan talaga tayo, mga tol. Noong mga nagdaraang presidente, hindi pinalakas yung ating sandatahan. Ang Vietnam po, mga sangkay, para po sa inyong kaalaman, ng Vietnam War, hindi po natalo yan ng Amerika. At yung iba pa nga po, mga sangkay, na lumalabas sa kasaysayan ng ating mundo, Amerika po ang natalo ng Vietnam. So, malamang sa malamang, hindi po talaga ito papatalo sa China, mga sangkay. Kita? At para po sa inyong kaalaman din, ang Vietnam ay nagkiklaim din po dyan sa West Philippine Sea. At malawak po yung kanilang nasakop na. No, mas marami pa po sa China. Kaya nga lang, itong China, mas bully. Ang Vietnam, hindi po gaano, mga sangkay, kaya hindi po natin nababalitaan yung ganung klaseng gawain. A united ASEAN presents a stronger voice in negotiations and deters unilateral actions. Saka meron pa kasi tayong usapan sa Vietnam, mga tol eh. Kasi nga nag-overlap yung ano natin eh. Yung 200 nautical miles natin saka 200 nautical miles ng Vietnam. Nag-overlap kasi yun. Eh parehas defined by UNCLOS yun eh. So Vietnam, since may budget sila para pang-claim ng mga isla at pang-reclaim nila ng mga isla, ginawa nila ng ginawa yon. Pero hindi nga lang sila katulad ng China na bully talaga, 'di ba? Hindi sila nanghaharang ng barko. Hindi katulad ng ginagawa ng China, kaya hindi natin masyadong kaaway itong Vietnam. Yung kaso natin sa kakaso ng Vietnam na pag-uusapan ng maayos, pwedeng dalhin sa arbitration at yun na yung humatol. Hindi katulad sa China, wala silang ipinadalang representative nung naghain tayo ng arbitral claim dito sa The Hague. Yung natin, yung ikinapanalo natin nun, hindi matanggap ng China, mga tol. At kahit na meron ng hatol, meron ng final decision, hindi nila matanggap. That could destabilize the region.
However, Professor Zhang Baohui, a Chinese international relations scholar, cautions against viewing this partnership solely through the lens of China's claims. While the agreements do address China's assertiveness, they also reflect a broader desire for enhanced maritime cooperation and regional stability, he argues. The South China Sea's significance transcends its economic value. It serves as a geopolitical flashpoint, a long-standing chessboard for power plays by various nations. Trade war. China's expansive territorial claims, encompassing almost the entirety of the sea, have Halos buong South China Sea daw po, kiniklaim nitong China. Oo. clashed with those of the Philippines, Vietnam, and other ASEAN members. These disputes have led to concerning confrontations, including the use of water cannons, military-grade lasers, and dangerous maneuvers at sea. The Diba? Vietnam-Philippines agreements mark a pivotal moment in regional diplomacy. Naalala nyo mga sangkay, itong Vietnam at Pilipinas, nagkaroon po ng agreement nakaraan, di ba? Pumunta pa nga po dito yung Vietnam. Okay, dito sa Pilipinas, nagkaroon ng pirmahan mga sangkay. So ito na po yung impormasyon tungkol dyan. No? At hindi po natin alam kasi itong Vietnam, pumapalag po talaga ito. Kaya nga po sa dami ng kiniklaim ng China, yung Vietnam, yung mga nakuha ng Vietnam dyan sa West Philippine Sea, hindi na po nila pinapakialaman. Dahil alam nilang papalagan po sila ng Vietnam. 'Di ba? Sa dami ng na-claim ng Vietnam dito sa West Philippine Sea, bakit hindi sila mabulas-bulas ng China? Hindi kasi nila kaya eh. Doon pa lang makikita mo na China maghahamon ng gera. Eh hindi lang naman Pilipinas ang inaagawan nila, ang dami. Inaagawan nila Malaysia, Brunei, Vietnam, dito sa South China Sea mga tol. O ano pa ba? 'Di ba ang dami nilang inaagawan eh. They emphasize incident prevention and maritime cooperation among coast guards, focusing on practical measures to de-escalate tensions. This partnership, according to Dr. Maylee Caballero Anthony, a maritime security specialist, goes beyond enhancing security. It sends a powerful message to Beijing and the international community, she emphasizes, reaffirming the importance of respecting sovereignty and resolving disputes peacefully. The broader ASEAN context underscores the urgent need for a unified approach to safeguard regional peace and stability. Despite years of negotiations, a comprehensive code of conduct with China remains elusive. Recent meetings highlighted the importance of maintaining peace, security, stability, safety, and freedom of navigation in the South China Sea, but achieving a concrete agreement has proven challenging. The 2016 UN-backed tribunal ruling, which declared China's expansive claims to be without legal merit, Lalo dito ang China, mga Yeah. sangkay. further complicates the situation. Beijing's disregard for this international ruling exemplifies the challenges faced in enforcing the rule of law in maritime disputes. Professor Deborah Brautigam, a specialist on China's economic development, emphasizes upholding international law and adhering to UNCLOS principles are crucial for maintaining a stable and predictable maritime order in the region. The strengthening economic ties between Vietnam and the Philippines form a crucial pillar of their partnership. A 5-year trade commitment on food security and joint initiatives in electric vehicle production herald a new era of cooperation. This economic integration, as Dr. Jayant Menon, an expert on regional economic cooperation, argues, could pave the way for a more resilient Southeast Asia, better equipped to withstand the pressures of climate change, pandemics, and the ever-evolving geopolitical landscape. Okay mga kapatid, putulin na lang natin to. Pwede nyo siya panoorin ng buo na lang doon sa channel ni Sangkay Janjan. Alam nyo mga kapatid, yung tatandaan ninyo to lagi kasi ito yung isa sa mga lagi nating binabara kapag gumagawa tayo ng reaction video. Yung mga pananakot ng mga pro-China sa mga Pilipino na dadalhin daw tayo ng ating gobyerno sa gera, 'di ba? At tatakbo tayo kay Uncle Sam para i-invoke yung Mutual Defense Treaty, 'di ba? Gigirahin tayo ng China. Lahat ng 'yan ay puro pananakot lang, 'di ba? Kasi mga tol, hindi 'yan magagawa ng China kasi hindi sila interesado sa gera. Ang gusto nila manguha ng mga resources kasi kailangan nila 'yon, naghihirap ang bansa nila. Napakalaki ng populasyon nila, ang dami nilang kailangan pakainin. Kaya talagang naghahanap sila ng mga resources na para silang alam mo yun, para silang squatter na naghahanap ng makakain tapos aagawan ka na lang ng makakain mo, ganun.
ang ginagawa nila. Doon sila interesado, hindi sa gera. Kung talagang interesado sila sa gera mga tol, matagal na nating nabalitaan na ang China nakikipaggera sa iba't ibang mga bansa. Taiwan hindi nila magalaw-galaw mga tol. Vietnam hindi sila makapalag. Sa Japan may inaagaw din silang isla dyan, hindi nila maagaw-agaw. Tapos sasabihin ng mga pro-China, masyado silang takot sa sa China masyado no? Well anyway mga kapatid, sana napanood mo pa yung hanggang ganitong bahagi para narinig mo yung sinabi ko. Maraming salamat sa iyong panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.